Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Tayo po ngayon ay nasa usapang pandaigdigang balita, no? Siyempre, kung gusto nyo po lagi kayong updated na mga ganitong klaseng topic, hindi lang mga national issues sa ating bansa ang pinag-uusapan, kundi dito, walang ibang topic tayo kundi mga global updates. Okay, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so, pag-usapan po natin to ngayon. Kasi, itong si Donald Trump, takot na takot daw po, mga sangkay, na baka pasabugin ang kanyang sinasakyan. Ito yung balita, mga sangkay. Trump umaming nagpalit daw po ng eroplano sa NATO summit sa Turkey sa utos ng Secret Service. Okay, tingnan natin. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. Nakasalalay sa United States Secret Service ang kaligtasan ng Pangulo ng Amerika. Kaya ayon kay US President Donald Trump, kung magpasya man ang mga itong palipatin siya ng sasakyan dahil sa posibleng banta sa kanyang seguridad, susunod lang aniya siya. Dagdag pa ng US leader, nakasanayan na niya ang kaliwat kanang banta dahil dalaan niya ito ng kanyang trabaho bilang pinakamahalagang tao sa buong Amerika Actually, dahil mga sa sangkay, kanyang pagiging Pangulo nito. actually, totoo yun. Si Donald Trump po, mga sangkay, yung presidente ng US na lagi pong may banta. Ilang beses na, mga sangkay. At sa totoo lang, nung tumatakbo pa lamang po siyang pagkapangulo, nung second term, mga sangkay, di ba nga po, muntik po siya, mayari sa stage, nadaplisan lamang po talaga yung tenga. So, after nan, hindi pa rin po natigil. Isa sa kilala, mga sangkay, nung mayroon pong isang event, no, na may nakapasok po sa loob ng events place or venue nila at narinig nga po yung mga putok. So maraming beses, I think 4 to 5 times na po itong ginagawa sa kanya. That is why naninigurado na sila ngayon. Pati eroplano, sinisigurado nilang safe. Pero nakakatakot din po yun, mga sangkay, ha? Kasi syempre, mamaya may traitor sa loob, diba? Ng Secret Service. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Kasunod ito ng inilabas ng international media. Nakuha ng kanyang departure sa Ankara, Turkey noong July 8 matapos ang kanyang pagdalo sa North Atlantic Treaty Organization o NATO Summit. Napaulat noon base sa Israeli intelligence na doon isasagawa ang pag-assassinate. Oo, si tutumba pala siya at that time. Ako naniniwala ako na posible talaga to. Kasi kilala po natin yung kalaban po ni Donald Trump na talagang nagngingit-ngit po yun sila sa galit. Pero, ito lang matindi dyan. Kasi kapag ginawa nila yun kay Donald Trump, magkakaroon po sigurado ng all-out war. Baka doon magpakawala na ng mga nuclear kapag nangyari yun. Sa kanya ng Iran. Ayon kay Trump, isa ito sa dahilan kaya wala siyang tiwala sa Iran. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude? Whatever. Samantala, usap-usapan ngayon ang pagkakatalaga sa dating commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na si Dr. Mohsen Rezaei bilang kinatawan ng Supreme Leader at Secretary ng Supreme National Security Council ng Iran. Yan, bago po yung upong opisyal, mga sangkay sa militar na kinuha po ng kanilang Supreme Leader. Ayon kay Iranian Professor Mohammad Marandi, indikasyon ito na magiging mas mapuwersa at mas pursigido ang Iran kung sakali mang maghaharap na muli sila ng Amerika
para sa isang negosasyon o kasunduan. The meaning that Dr. Rezai, his appointment, has for Iran's position with regards to the United States, I think it's a sign that Iran is going to be more assertive. Ayon kay Marandi, sa pagkakatalaga kay Rezai ay mas detalyado na ngayon ang hinihinging demands ng Iran sa alyansa ng Amerika. Hindi na ito limitado lang sa Lebanon, kundi maging ang Gaza o ang buong Palestina, ang Iraq at ang Yemen. Ito aniya ang pinaniniwalaan ng Iran na dapat ay pag-usapan at mailagay sa isang kasunduan kung nais ng Amerika na muli silang makausap. Ayon kay Marandi, kilala si Rezai sa matatag nitong posisyon laban sa agresyon ng US. That shows that the MOU from the very beginning for Iran meant Palestine too, and Yemen and Iraq, alongside Lebanon. This is important. And then the subsequent day, Dr. Rezai was appointed, and someone who in his public positions has been very clear. He's taken a very... So, sa madaling sabi, mas ano daw to? Mas mapuwersa, mas delikado, at mas agresibo itong bagong upo mga sangkay sa isang appointment ng leader po. Itong si Dr. Rezai. very strong position against U.S. aggression and about Iran's response to that aggression. Sa ngayon, abala ang Amerika sa nalalapit na eleksyon sa Nobyembre na ayon kay Marandi ay sinasamantala naman ng Iran upang magpalakas. Sa gitna ito ng paminsan-minsang palitan ng pag-atake. Noel Paul Yarco, Okay, so yan po mga sangkay. Ito yung eroplano na biglang ikinatakot ni Donald Trump at ang Secret Service kasi napicturan. Ayan po yung close-up na picture mga sangkay ng airplane. Nakita din dito na pumasok si Trump at nakita yung eroplano. Kaya medyo kinabahan din po si Trump, no? At lalong-lalo na po yung Secret Service kasi minsan na po silang minsan na silang nadali. Hindi lang minsan, maraming beses na mga sangkay. So ito, airport catering truck. Tinanggal. Okay. Well, anong inyong opinion tungkol dyan? Kaya ba, nainiwala kayo na target talaga si Trump? Comment down below. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.